Today guys, tuturuan ko kayo paano kumita sa dropshipping. So ngayon sa dropshipping, nag-prepare ako isang guide na masusundan nyo dito sa YouTube. And even though hindi nyo masundan lahat, at least maintindihan nyo ano ibig sabihin ng dropshipping and paano kumikita yung tao. So sa guide na to, I name it Dropshipping Guide Risk Free. Kasi risk free naman siya eh, wala ka naman malaking ilalabas na pera para makapagtayo ng store and makapag-start ng dropshipping. So just a little bit of context dito sa inclusion ng dropshipping course na to. Matututo ka bumili ng own domain. So first, ang dropshipping, ang ibig sabihin ng dropshipping is basically ikaw ang middleman sa supplier and customer. So for example, let's say nakapagtayo ka ng isang shop. Parang nangyayari, ikaw ang businessman, ikaw yung bumibili ng supply and then nilalagay mo sa shop mo, and then yung shop mo may pumupuntang mga customers, sila yung bumibili. So ikaw yung nasa gitna. Ngayon, sa dropshipping naman, same concept, same everything. So, dito, first, all we need is a domain name para sa website natin. Kasi magtatayo tayo ng website and doon din darating yung mga customer. Ngayon, kapag na-setup na yung store, okay na lahat yun. Ngayon, in setuping a store and website is very technical. Kailangan natin aralin lahat yun. Kailangan natin magpursige sa sarili natin na matutunan lahat yun. After that, doon ko napapasok sa inyo paano yung way na parang makapag-fulfill pa tayo ng products and ship to any country in the world. Paano natin gagawin yan? So, meron na isang reliable na platform. Pwede natin gamitin yun as a source of products na pwede natin i-dropship sa buong mundo. So, in this course, first na mangyayari is syempre, magtatayo tayo ng Shopify shop. Shopify website account. So guys, alam niyo ba ang Shopify website account is very expensive. It's around $23 or no, 29. Depends sa creator ng ako sa ano. So meron akong way paano yung $1. At least matest nyo man lang, matry nyo man ng isang buwan bago nyo i-cancel yung subscription. After nun, doon na tayo dadako sa process ng pag-setup ng store natin. So ang pag-setup ng store natin, kailangan natin, of course, the domain name. Ngayon, sa domain name, meron din akong alam na reliable na website na source of domains na very cheap. Ito ay isang website na ginagamit ako simula noon pa sa lahat ng aking binibiling domain. Nandito lahat. Ang pangalan niya is Namecheap. So pumunta lang kayo dito, magre-register lang kayo. Magagawa ng account, bibili kayo. It's around $1, $2. Makakuha nyo na yun. If nakatipid kayo, makakuha kayo ng like $2 a year. .us. Syempre, of course, .com is a bit expensive. So, nakadepende pa rin yun sa pangalan ng domain nyo. Now, after nyo makabili ng domain sa namecheap.com, doon na tayo tatako sa Shopify. Si Shopify ngayon, syempre, it's more of technical knowledge para sa mga beginner. Kung di nyo alam, ang dapat nyo gawin is aralin nyo yung Shopify. Yun lang. So, pag naaral nyo, meron naman dun yung parang guide na ilalagay mo lang, tapos parang drag and drop lang siya. So, mabilis lang sa inyo yun. Like, hindi nyo na problemahin yun. So, pag ginawa nyo yun, drag and drop, and inaral nyo lang yung mga kailangan ng setup, si mga like technical colors or whatever. After nyo ma-setup lahat yun, i-prepare nyo yung payment, prepare nyo saan bansa nyo ilalagay, and most probably, kailangan nyo rin mag-target ng country para dun sa website na yun. So, after nun, ngayon, natapos na natin yung domain. Ngayon, natapos na din natin yung Shopify, which would take you, if porsigido ka talagang magkaroon ng isang Shopify website, makakuha mo yan like around 1 day. Aralin mo siya, let's say 5 hours straight. Focus lang. Diretso lang, execute agad. So, sa setup 2 natin, dito na papasok yung kailangan siya sa Shopify. Sa Shopify natin, sabi niya dito, use down theme. Yun yung libreng theme natin sa Shopify na pwede nyo gamitin para sa inyong store. After nun, pwede na tayo mag-proceed sa imports and products, upload image, videos, and GIF to content. Tapos yung payment, as we said, or payment activate, PayPal and PayMongo or Sendit. Prepare all policies needed. Siyempre yung dropshipping natin, kailangan din prepare natin lahat ng policies. After nun, dadako na tayo sa Shopify apps. So sa Shopify, meron yung kapag ka-create mo yung isang website store, meron sa baba yung parang comments, yung reviews, comments niya, ganun. Doon mo na i-include si Judge Me Review, which is free. Free siya sa Shopify. So, if gagamitin mo to, it's basically free. You can own
judge me review, download mo lang sa apps ng Shopify store mo. And that's it. Other than that, dadako na tayo sa tapos tayo sa step 1, step 2, step 3, and dadako na tayo sa step 4. Ngayon sa step 4, ano bang nangyayari dito sa step 4? Sa step 4 po guys, ito po ay a bit more technical. Parang si Shopify din. So, ang nangyayari, kung alam nyo, yung Orange app or yung Shopee app natin sa Pilipinas ay parang AliExpress. Kaso nga lang, ang AliExpress, ito ang pinaka magandang version ng supplies na cheap na makikita mo for the whole country, or the whole world. So dito natin makukuha yung pinakamurang mga products from China, mga pinakamurang products na manufacturing ng China. Lahat sila, nag-ooperate sila sa AliExpress. Pero kailangan nyo pa rin paliin and alamin kung talagang maganda yung product. Huwag kayong basta-basta magsa-source ng product sa AliExpress kung di nyo alam na okay, itong supplier na to, matino, okay, maganda siyang kausap, okay, nade-deliver niya mabilis, okay, ganito, okay, ganyan. So, kailangan nyo pa rin i-check lahat ng reviews and lahat ng pasok sa sa standards mo na para makuha mo ng customer mo din agad yung product. And paano natin ginagawa yun? So, AliExpress, i-connect natin siya sa Shopify. Although, ang ginagawa ng iba, ginagamitan nila ni Deezer. Si Deezer, siya po ay parang fulfillment automation ni AliExpress papunta sa Shopify. Ito medyo technical to guys. Kung magpre-prepare ako ng mahabang usapan about Deezers and AliExpress tutorial, it would take me a long time to do it. Pero ang gusto ko lang sa inyo, i-research nyo lang siya. Deezer, okay, Deezer. Okay, ito yung ginagawa niya. Okay, ganyan yung ginagawa niya. Okay, ganun. So, basically, Deezer, fulfillment lang siya. Si AliExpress, siya yung nagsusupply ng product. Para siyang Shopify as we said. So, doon mo isa-source lahat ng product na i-ship mo sa mga bibili na sa store mo. Ngayon, guys, paano yun? In 1 month, paano po tayo makapag-start? Paano po tayo makapagbenta? In most case, sa marketing part natin, kailangan dyan is yung, of course, FB ads. So, if ayun yung maglabas ng pera, ayun yung gumastos sa FB ads, which would cost you a lot of money. Meron ako ibang strategy nun. Meron ba akong ibang strat? Paano ko nakuha yung first client ko sa Brazil? A little about that one. Nung nag-start kasi ako, ang ginawa ko kasi nun, nag-source ako ng product sa AliExpress, binenta ko sa Brazil. So, yung market ko nun is from Brazil. Ngayon, yung mga tao sa Brazil, paano sila nakapagbili sa store ko? Imagine, nasa Philippines ako, pero nabentahan ko yung mga tao sa Brazil. Paano ko nagawa yun? So, meron akong method or technique or strategy na ginamit para doon sa part na yun. Ngayon, if ayaw yung gumamit ng FB ads, pwede ko naman ituro sa inyo yun. Kaso lang medyo technical din, which would cost me a lot of time para i-spend para sa inyo. And so, gusto ko rin naman yun, kaso lang, pag nagkaroon na lang ako ng time, tuturo ko sa inyo lahat yan. So, after that one, doon nyo na, makikita yung iba nating pwedeng i-source na product. So, hindi lang si AliExpress, meron din tayo si Printful, which is parang print on demand. Kaso nga, si Printful, huwag nyo na isipin yun guys, masyadong mahal yung mga goods niya. His Pocket, parang siyang si Printful. Parang Printful din same. Sa CJ Dropshipping, ito yung sikat noon. Sikat siya noon hanggang ngayon. Pwede nyo gamitin. Kaso nga lang, I think, nag-shift sila sa Deezer. Si CJ Dropshipping at si Deezer ay parang partner. So, I think, parang may nangyari sa kanilang dalawa and nag-shift sila doon. So, itong Ali Dropship, maganda rin po ito. Dropified, Saleho, Luba, Modelist, Printify. Ayan po lahat yung mga pwede natin gamitin source. Pero the best talaga is AliExpress. Siyempre AliExpress, nandun lahat ang product na pwede natin gamitin. So after nun guys, tapos na. So makapag-start na kayo, makabuo ng dropshipping business nyo. Through online, pwede kayong kumita in just 1 month kapag in-apply nyo lahat ng tinuro ko at advice ko. And sa point na to, gusto ko matuto kayo lahat and mapag-aralan nyo maigi mga tinuro ko. Thank you very much.